Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Bago natin ipagpapatuloy ang ating kwento, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel, JSD All Around. Narito na naman tayo sa isang kwento ng tunay na karanasan, ang totoong karanasan sa aking buhay noong ako'y bata pa. Tawagin niyo na lamang akong Sus. Ako'y nakatira sa Hamugaway, Bayugan, Agusan del Sur. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang tiyanak. Ang tiyanak ay kung tawagin sa amin ay mantianak. Narito ang aking kwento. Sus, anak, pagkatapos nating mananghalian, pumunta ka sa Labaw River. Manguha ka ng mga suso. Maraming suso doon. Masarap na gataan yan. Gawin nating hapunan. Tatay, doon ba sa pinuntahan natin sa may mga rabiran? Ang Labaw River? Doon sa kinukuhaan natin ng suso noon? Oo anak, doon ka pupunta. Magdala ka anak ng net bag. Sigurado ako mapupuno mo yan. Opo, tatay. Tatay, pero natatakot ako doon. Kasi sabi, maraming sabi-sabi, meron daw tiyanak. Anak, wag mo lang pansinin yung tiyanak. Inay sabi-sabi lang. Subalit, kung meron man, huwag kang mag-alala. Wala pang kinakain ng tiyanak. Anak, huwag kang matakot sapagkat meron tayong pangunta dyan sa tiyanak. At sa buong buhay ko, tumanda na ako ng ganito, pero wala pa akong naririnig na kinakain ang tiyanak. Ako'y bilib na bilib sa aking tatay, sapagkat ang aking tatay ay walang kinatatakutan kahit anong klaseng maligno, multo, aswang, ano paman, wala siyang kinatatakutan. Kaya siya ay nagiging idol ko. Wala na rin akong kinatatakutan sa murang edad ko. Naranasan ko ng mag-isa sa gitna ng kagubatan. Kahit pa sa gabi, kaya kong mag-isa. Maging matulog sa sementeryong mag-isa ay kaya ko rin gawin. Pagkatapos ng aking panananghalian, umalis na ako kaagad. Inumpisahan ko ng maglakad mula sa aming bahay. Mga 5 kilometro din ang layo. Nagsuot ako ng bota. May dala rin akong itak. Nagsuot ako ng bota dahil sa alam ko marami akong madadaanang mga tinik na kung tawagin ay makahiya. Tuloy lang ang lakad. Binilisan ko ang paglakad ko para hindi ako gabihin doon sa may ilog ng Labaw para manguha ng suso. Lumipas ang 2 oras. Narating ko na ang ilog ng Labaw. Kasamang palad naman, biglang nag-aampon-ampon. Lumusong na ako sa may ilog.
at inumpisahan ko ng mga kapa sa ilalim ng ilog. Kinakapa-kapa ko kasi ang mga suso. Ayan, marami na akong nakukuhang suso. Inilagay ko na sa aking netbag. Halos mga lahati na ang aking netbag. Tuloy pa rin ang aking pagkapa-kapa sa may tabi ng ilog. Kahit medyo malalim, sinisisid ko naman at ang makapa ko ang mga suso. At kung minsan, dinudukot ko ang mga suso sapagkat kuminsan nakasiksik sila sa may butas, kaya kailangan kong dukutin. Mamaya-maya lang, hindi ko na malayan ay palubog na pala ang araw at tuloy pa rin ang ambon. Napatigil ako bigla nang may umiiyak na pusa. Tunog ng pusa at ang aking pinagtataka, saan nanggaling ang pusa? Napakalayo ng mga kabahayan sa lugar na iyon. Bakit may pusa? Subalit iniisip ko na lang, ito'y isang ligaw na pusa. Kaya patuloy pa rin ako sa pangangapa ng suso. At nang may narinig na naman ako, iyak ng batang sanggol. Sanggol na umiiyak. Tumatayo na ang aking balahibo. Umangat na ako sa may tubig. Paakyat na ako sa may pangpang. Sapagkat iba na yung aking nararamdaman. Bakit may iyak ng sanggol? Palapit ng palapit ang iyak ng sanggol sa akin. Ito na ba ang sinasabing tiyanak? Kaya lumayo na ako sa may ilog. Mamaya-maya lang, may narinig na naman akong kakaiba. Iyak ng isang babae. Iyak na tila baga namatayan. Ako'y takot na. Kaya dali-dali akong umakyat sa may pangpang. Nandun ako sa medyo may kalayuan. Subalit naririnig ko ang iyak ng ina, iyak ng sanggol at tunog ng pusa. Ano ang aking gagawin? Naisip ko na lang bigla. Tanggalin ko ang aking buta para makatakbo ako ng napakabilis. At ang suso ay hinayaan ko na lang. Iniiwan ko na yung suso. Tumakbo ako ng tumakbo. Napakabilis ng pagtakbo. Mamaya-maya lang, halos nariyan na ang aming bahay. Wala pang isang oras, narating ko ang aming bahay. Hangos akong nagbalita kay tatay. Tatay, may tiyanak. Ano anak, may tiyanak? Dali, tumuloy ka. Nasaan na ang huli mong suso? At ang iyong bota, nasaan na? Tatay, iniwan ko tatay. Kasi kapag ka nagbuta ako, hindi na ako makatakbo ng mabilis. Kaya iniwan ko ang buta. Maging ang susong huli ko, iniwan ko na din. Anak, humalma ka. Huwag kang mag-alala. Babalikan natin ang suso. Babalikan natin ang bota. Tatay, may tiyanak pa doon. Tinitiyak kong hindi pa umaalis ang tiyanak. Huwag kang mag-alala, anak. Ngayon, magagamit na natin ang sinasabi kong panguntra. Pumunta ang tatay ko sa may sampayan. May kinuha siya doon sa may sampayan. Hindi ko alam kung ano. Ibinulsan niya ito at dali-dali na kaming umalis. Malakas na ang aking loob. Kasama ko na ang aking idol. Hindi na ako matatakot. Tuloy ang lakad namin hanggang sa makarating kami sa may ilog ng Labaw. Nang tingnan namin ang suso, kakaunti na lang natira. Nagsigapang na yung ibang mga suso. Pabalik na sa may ilog.
Hinayaan na lang ng aking ama. Kung anong meron nandyan na iwan, yan na lang ang kanyang kinuha. At isinuot ko na rin uli ang buta. Napakadaming sugat na nangyari sa aking hita. Sa aking paa ang daming tinik kasi wala na akong buta. Sus, anak, tara na. Pupunta tayo dyan sa tabing ilog. Tatay, uwi na tayo. Baka bumalik uli ang tiyanak. Kaya nga anak, doon natin aantayin ang tiyanak sa tabing ilog. Makikita nila ang hinahanap nila. Lalo naman akong humanga sa aking ama sa katapangan na pinakita niya sa akin. Pumunta na kami sa tabing ilog at nakiramdam. Mamaya-maya lang, umiyak na naman ang isang sanggol. Hindi ko na naririnig ang pusa. Ang sanggol ang umiiyak. Mamaya-maya, umiiyak na ang isang babae. Palapit na palapit ang iyak ng sanggol. Palapit na palapit ang iyak ng isang babae. Ngayon, ito na ang pagkakataong makita ko sa aking ama kung ano ang kanyang pangontra. May dinukot ang aking ama mula sa kanyang bulsa. Nang makita ko ito, isang pante ang alam ko pante ng aking nanay. Itinaas niya ito, ibinawagayway niya ang isang pante. Mamaya-maya lang, nawala na ang mga tunog. Ang iyak ng batang sanggol, ang iyak ng isang babae, nawala. Gulat na gulat ako. Yung pala ang isang pangontra ng tiyanak. Tatay, bakit natatakot ang tiyanak dyan sa panty ni nanay? Anak, ang natatakot diyan yung anak, yung sanggol. Kapag nawala na ang sanggol, ang iyak ng sanggol, mawawala na rin ang iyak ng babae. Yung babae anak ay ina at yung sanggol ay anak ng babae. Kapag nawala na ang sanggol o iyak ng sanggol, mawawala na rin ang iyak ng babae, sapagkat ang babae ay yan ang ina ng sanggol na umiiyak. Tatay, bakit mag-ina? Anak, ang tiyanak kaya nagiging tiyanak dahil ang ina niya ay namatay sa panganganak at ang anak ay hindi nakalabas sa tiyan, namatay na rin. Kaya kung tawagin ay tiyanak. Ang salitang tiyanak ay nagmumula sa salitang tiyan. Tiyan. Kasi ang tiyanak ay nasa tiyan pa lamang. Namatay na sa tiyan ng ina. Kaya tinatawag na tiyanak mula sa tiyan ng ina. Tiyanak. Ngayon, ang ating pag-uusapan naman, anak, sus, mabisang pangontra ang isang pante ng ina dahil sa alam ng tiyanak o alam ng sanggol na nanggaling yun sa pante ng ina. Natatakot ang tiyanak sa ina. Kaya nung iwinigayway ko ang panty ng iyong ina,
Inaakala ng tiyanak ay panty ng kanyang ina na nagagalit sa kanya. Nagpasya ang aking ama na umuwi na kami. Kakapa-kapa kami sa daan sapagkat inabot na kami ng hating gabi. Narating na namin ang aming tahanan. Ang dala naming suso ay halos isang dakot na lamang. Dito natatapos ang ating kwento. Ang kahinaan ng tiyanak. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig ng aking kwento.